Jesus. Thank you for the privilege, O Lord God. Hallelujah, that we are still breathing, O Lord God. Hallelujah, may mga hininga pa kami, may mga kalakasan kami, Panginoon, may mga pagkakataon pa kami, Panginoon. Napurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang umawit at magpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sumamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah! Banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang hingin, sa iyo ko nalalaman, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay
Maraming salamat sa mga biyaya mo, maging spiritual, maging physical, maging kaperahan, Panginoon. Maraming salamat. Salamat sa pagbabasbas mo rin sa amin, Panginoon, sa araw-araw naming buhay, na patuloy mo kaming binibigyan ng protection, Panginoon. Ang pabor mo, Panginoon. Maraming salamat at patuloy kang gumagawa ng milagro sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hindi kami matatapos sa pagpuri at pasasalamat sa iyo dahil may karapatan ka, Panginoon, na purihin. Ang pinakamataas na papuri ay para lang sa iyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa paggamit mo sa aming mga kapatid na patuloy na naglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng pag-awit, Panginoon. Maraming salamat din sa kanilang buhay at ang mensahero mo na gagamitin ngayong oras na ito, Panginoon. Salamat sa buhay niya, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, mula ulo hanggang paa, Panginoon. At pagpalain mo rin po patuloy ang lugar na ito, Panginoon, na walang makikita kung hindi ikaw, Panginoon, at maramdaman, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat. Kami po ay patuloy mong binabalutan ng iyong banal na dugo para wala kaming kaaway na makita sa aming kapaligiran kung hindi ikaw ang mga anghel mo na pinadala para kami ay bantayan. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng papuri ay aming ibinabalik sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, let's pray. Amen. Sige, purihin po ang Diyos. Salamat po sa Panginoon, napakabuti mo. Patuloy kaming sumasamba sa iyo at nagpupuri. Ikaw ay karapat-dapat. You are worthy to be praised. You are worthy to be glorified and honored and exalted. And today, Lord, that's what we are aiming for you to be glorified. Ikaw ay maitaas ang kabanalan mo, ang kalwalatian mo dito sa amin, Panginoon, sa amin bawat isa, sa bawat na nandito, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyong mga pagbuhos ng kalwalatian mo sa amin. Your glory fall upon us. And we felt it, Lord, today. Gaya po na nasabi ng aming mga kapatid sa worship, O Lord, at sa mga testimony, Lord God, ng aking kapatid na si Ate Gloria, Lord, I thank you sa mga pagbabasbas mo, Panginoon, ng iyong pagpapala at biyaya sa iyong mga anak. At kami nandirito, Panginoon, upang magpalakasan, to lift each other up, O Lord God, and to just bring inspiration and encouragement to one another. And that love just show, O Lord, in action, that grace show in action through this fellowship, O Lord God, that we have today. And so we ask your Holy Spirit once again to bring more of who you are, to bring more revelation. I pray, Lord, that you will be with us, Lord. Cover me under your wings, Lord, that people may hear you, that people may see you. Not me, Lord, but you will be glorified in this word that you have for us today. And I myself, Lord, I'm ready to receive it in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Napakabuti niya, no? Ako'y nangingilabot nga mula kanina pa. Kasi sabi ko nga, hindi pa man sinabi ni Ate Gloria yung mga angels. I just felt something that, nung nag-worship kayo dito sa harapan, and I felt like kasi nakapikit ako eh. I feel like we are like in the big stadium. 10,000 like worshiping the Lord. Hindi ko kasi tinitingnan eh. Pero ang dinig ko, ganoon. Napakarami. Kaya yung sabi ni Ate Gloria, tinan mo, yan ang confirmation. Maaring wala kang nakikita pero libo-libo ang nagwo-worship sa Panginoon. Amen? May mga kaluluwa na maaring hindi pa sila nasisettled, they come to worship the Lord with us. Hindi kayo matatakot, di ba? Kasi it's God thing. God is a spirit in the first place. Di ba? Hindi nga siya makita eh. Pero nararamdaman natin. Yan po. So, salamat pa sa Panginoon. Sa ating pong pag-aaralan ngayon, yung pangatlo na to sa huli
na ating tatalakayin sa ating series. We have 80 topics in our series. So, ito na yung pang 77. Numero ng Diyos, di ba? 777. O, ito na. Ito yung ating pag-aaralan ay ang Book of Philemon. So, ito pong Book of Philemon, at totoo lang, ay napakaikli niyan. Ito na yung pinakamaikling letter ni Paul sa lahat ng kanyang sinulat. Ito yung pinakamaikli. Pero tandaan natin, napakalaman, napaka-significant sa panahon natin ngayon ang itong aklat na ito. So atin tunghayan, siguro yung dati pa sa 1 Peter, last week na-emphasize yung kabanalan. Yung mga kanta natin kanina, puro holy, holy is the Lord, holy is the one that give us life, holy. 'Di ba? Kasi sa Isaiah 6, 'di ba? Hindi tayo karapat-dapat sa presensya ng Panginoon dahil siya ay banal. Kasi wala namang banal sa atin. Pero tinawag tayo sa kabanalan. Through Jesus Christ, we are now what? Holy. We are sanctified. Hindi sa ating ginawa, kundi sa kanyang ginawa. Siya'y namatay sa krus para tayo ay pabanalin. Hindi tayo perpekto, totoo. Pero tayo ay bibigyan ng panahon ng Diyos para tayo ay matransform, mabago araw-araw. At yun ang pagsumikapin natin. Oo, totoo yan. Mga tao, pag sinabing born again, tapos na ang lahat. Hindi. Kailangan magsumikap ka. Sabihin mo, namnamin mo yung sinasabi ng Panginoon. No? Na kapag tapos mo born again, pagsikapin mo maging katulad niya. Kasi if you love me, sabi niya, follow me. Oh, ano ba yung dapat sumundin kay Lord? Holy siya. Matuwid siya, righteous siya, banal siya. Oh, yun ang sundin mo. Huwag yung nais ng ano. Ito nga may nagsabi sa akin na kanina yung bata si Isabel nagtanong, yung po kasi mga tao sa school pinopromote yung LGBTQ, sabing ganoon. Sabi ko, bakit ganoon, sabi nila? Hindi ba nila alam ang katotohanan? I think siguro yung iba alam, pero ayaw nilang maniwala. Yun. Kasi tandaan mo, sabi ko, kahit sa mga bata, explain mo yan. Tandaan mo, meron tayong free will na tinatawag. At yung free will na yon, you choose between the righteous and between the righteous and the bad thing. Yung hindi matuwid at yung matuwid, sabi kong ganoon. So yun ang pagpipilian mo. Ngayon, pag sinabi ng Diyos, ang Panginoon sa salita niya, ginawa ang tao, lalaki at babae lang at wala nang iba. Sabi ko, so yun ang righteous. Ngayon, pag sinemplangan mo, hiniba mo ng pananaw, sabi kong ganoon, hindi na righteous yun. So anong pipiliin mo? Yung sinabi ng Diyos o yung sinabi ng tao? Yun. Oo nga, ang linaw-linaw naman pala sinabi ni Lord. So, pagkausap mo mga bata, give time to them. You know, explain the right thing. Na, oo, hindi mo yan aanuhin na bakit tinotolerate yan sa school. At yan mismo, nakikita ng bata. Observe, okay lang daw yung mga ganoon. Diba? Pero ano sinasabi ng Diyos? Hindi okay. Sabi ko, ito pa yung last na sinabi ko sa kanila, sabi ko, mahal natin ang mga tao. Pero yung ginagawa ng tao na masama, yun ang hindi nating mahal. Gaya ng sinabi ng Panginoon, He loves the people, but He hates the sin. Ayun. So yun, naliwanagan naman yung mga bata. Salamat, sabi ko. At kayo nagtatanong. Kapag may tanong pa kayo, tanongin nyo lang ako kasi gustong-gusto ko, sabi ko, tinatanong. Ayun, kasi ako rin nagtatanong kay Lord. So that is what it is, yung review natin no, sa 1 Peter that we are called to be holy. So, to introduce to you, what is Philemon, the book of Philemon? Ayan. So, ang Philemon, the letter of Philemon, yun nga, is the shortest of all Paul's writing and that deals with the practice of slavery. Yun, the letter suggests that Paul was in prison at that time of the writing. Si Philemon was a slave owner who also hosted a church in his home during the time of Paul's ministry in Ephesus and Colossae.
Philemon had likely journeyed to the city, heard Paul's preaching, and became a Christian. The slave Onesimus robbed his master Philemon and ran away, making his way to Rome. And to Paul, Onesimus was still the property of Philemon. And Paul wrote to smooth the way for his return to his master. Through Paul witnessing to him, Onesimus had become a Christian. And Paul wanted Philemon to accept Onesimus as a brother in Christ and not merely as a slave. So kung titingnan natin, ito yung buod ng kwento. No? So kilala natin sino si Philemon, at sino si Paul, at sino si Onesimus. Diba? So dyan nasasaad si Onesimus, unang-una si Paul, ay siya yung nagtatag ng simbahan doon. Home church niya yan eh. No? At kasama niya yan si Philemon na dinisciple niya. Itong si Philemon, dahil kasi Gentile siya, Roman citizen, meron silang karapatan magkaroon ng slave or alipin. Tulad ng mga mayayaman ngayon, meron tayong karapatang mag-hire ng maid o katulong. Diba? So parang ganun lang yung time na yon. Ngayon, yung time na yon as well, mahigpit. Hindi pwedeng basta-basta kapag binili kita as a slave, hindi ka pwedeng basta-bastang sumuway or umalis. Pero itong ginawa ni Onesimus, ewan ko kung anong ginawa, nagnakaw or whatever or hindi niya sinunod si Philemon, umalis. Pero ang ganda ng pinuntahan niya. Hindi siya pumunta kung saan-saan, kundi kay Paul. Kasi kilala niya si Paul. So pumunta siya kay Paul. At doon, kay Paul, doon siya, at na-disciple siya ni Paul, at doon siya nakakita ng pagtanggap sa Panginoon at ng kaligtasan at totoong grace. At ngayon, eto, sumulat si Paul, sabi niya, tanggapin mo tong si Onesimus. Oh, yan. Yan ang ating panghanunin kung ano ba tong nangyari. Napakaganda po nito, kahit sabihin ko sa inyo, ngayon pa lamang, sabi ko, talagang ang Diyos ay talagang humubog sa akin dito sa time na to even though this is 2,000 years ago, nangyayari ito ngayon. Yeah? So ito po, umpisa natin. So si Paul, ang pinakilala niya ang sarili niya dito kung sino siya. Diba? Una, in-establish niya sa letter niya na sabi niyang ganoon, ako si Paul, prisoner of Christ Jesus. Oh, di ba? And Timothy, our brother. To Philemon, our beloved fellow worker, and Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and the church in your house. Ayan. So makita nyo mga ka-fellows, niya yan, brother and sister. So it's just a family. This is our home. This is our house. Di ba? Yan ang sinabi niya. Inintroduce niya kung sino muna siya. Siya daw ay prisoner kay Jesus Christ. Oh, sino dito? Tayo lahat ay prisoner of Jesus Christ. Hindi tayo nakakulong, kundi tayo ay malaya na pagmamay-ari ng Panginoong Jesucristo. Malaya tayo sa kasalanan. Yun ang totoong nakakulong, yung hindi malaya sa kasalanan. Pero yung pag may Kristo, malayang malaya ka. Pagmamay-ari ka ni Kristo. So, dito, pag sinabi ni Paul na prisoner of Jesus Christ, I am an owner. Jesus owns me. Yung parang, ako'y pagmamay-ari ni Yesu Kristo. Wala nang iba. Oh. So, sino magmamay-ari sa inyo? Diba? Sa Atilina, hindi si Kuya Bonnie nagmamay-ari sa'yo. Si Jesus ang nagmamay-ari sa'yo. Ha? Kinaklaro ko lang po yon. Walang ibang nagmamay-ari sa inyo. Pag we claim as a Christian, walang ibang nagmamay-ari sa inyo, kundi si Kristo. Ariin nyo rin siya. Dapat siya rin ang mag-ari. Siya rin. I-embrace nyo siya. At kayo, ini-embrace niya. So, ito, sa pangalawang puntos, sinabi ni Paul, I thank God always when I remember you in my prayers. So dito, in-establish niya yung relationship niya kay Philemon. Ayan kasi sinabi niya, pag ako nagsusulat, halimbawa sa mga malalayo, halimbawa kay Lamour, Glenn, si Lamour, pag
Recently, nag-text sila sa akin, kumusta ka na, pastor, ganon. So nagkwentuhan kami ng konti, pero ang huli ko sinabi, I pray for you always. I always think about you and pray for you. Yan ang bungad, yan ang establish mo yung relationship. Yon. Na totoo yung hindi mo sila nakakalimutan, totoo yung genuine yung pag-ibig mo sa kanila kasi sinasama mo sila sa panalangin mo. Oh, 'di ba? Kasi baka mamaya yung mga tao hindi maniniwala sa iyo. Pag kung ano lang kumusta na? Oh, yung mga ganun lang, mabuti, tapos bye. See ya. Oh, pero pag sinabi mo na merong kasamang panalangin, kasamang pagsabi sa Panginoon na kayo ay hindi ko nakakalimutan sa aking mga panalangin. That seems like, genuine and true faith in God. Sino dito ang nagsasabi ng ganyan? Hindi mo yan maririnig sa mga makamundong tao. Hindi po tayo nag-uusga, pero wala kang marinig. Kumusta ka na? Pag nag-usap na kayo, chismis lahat ng buhay nyo, ano nangyari. Pero wala kang maririnig, kasama kita sa panalangin. Pero kapag Kristiyano, palaging meron. Kapag meron kang Kristo sa buhay, palaging meron yon. And that is the genuine thing to do. Hindi yung pakialaman mo ang buhay niya at i-chismis mo pa kung kani-kanino. Instead, i-pray mo siya. Ayan. Salamat sa ating mga kapatid, naaalala tayo at tayo naman ay naaalala natin sila sa ating mga panalangin. So the same as Paul, kahit nakakulong siya, in despite of his suffering, hindi niya nakakalimutan ng kanyang pamilya. Pamilya, hindi sa dugo, yan, sa Panginoong Kristo. Oh. Because I hear of your love and the faith that you have toward the Lord Jesus for all the saints. Yun ang sabi niya. Hindi ko makakalimutan yan. Tapos, and I pray, sabi niya, that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good things that is in us for the sake of Christ. Lahat ng mabuti na nasa atin, ibahagi natin. Ano ba mabuti sa inyo? Diba? Kung anong mabuti sa inyo, yun ang ibahagi nyo. Hindi yung mga negatibo, hindi yung mga masasamang pag-uugali ang ibahagi mo. Alam mo, kilala mo kung sino ka. Hindi ka dapat, di ba, dati kang magagalitin, Pastor Romy, di ba? Oo, kaya ngayon wala na yun, and ayaw kong ibahagi yun sa iba. Kung magagalit man lang ako, sa isip ko na lang, ikimkim ko na lang, at magalit ako sa sarili ko, pagsasampalin ko ang sarili ko, hindi yung iba. Diba? Hindi ko kailangan murahin ang tao para ipamukha sa kanya na mali siya. Hindi. Diba? Yun ang wag mong ibahagi. Ang ibahagi mo, yung mabuting nasa sayo. At sino yung mabuting nasa sayo? Si Kristo. Oh, diba? At yan ang nabalitaan niya. Kaya sabi niya, this is Paul establishing his relationship. Kung sino ka sa akin, Pilemon, eto ka sa akin. Hindi kita nakakalimutan. Kapatid kita sa pananampalataya. At yung kabutihan na binabahagi mo sa tao, napakaganda. At palagi mo yan ibinabahagi. At nababahagi mo rin yan sa akin. Oh, di ba? Kasi ako, pag nabalitaan ko, si Sister Nael nagpunta ng Pilipinas, katulad ni tatay. Di ba? Pag napunta ka sa Pilipinas, Sister Nael, tapos nagbahagi ka ng salita at kabutihan ng Diyos, at ako'y tuwang-tuwa doon. Purihin ang Diyos. Nung nakita ko si tatay, hindi lang sa party or sa siya nagpunta, or sa mga kainan. Alam mo, dinala niya ang kanyang pamilya sa church. Oh, binahagi niya ang kabutihan. Kaya sabi ko sa inyo, doon pa lang, na-inspire ako, na-encourage ako kahit na I'm in suffering. Kahit na alam ko, Lord, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Pero pag nakikita ko ang aking mga kapatid gumagawa ng kabutihan, ako'y tuwang-tuwa despite of all my suffering. So the same thing with Paul right here. Sinasabi ko sa inyo, nililift up niya si Pilemon. Pero sabi nung iba, nako, ano lang yan ni Paul para maengganyo, mapagbigyan niya yung gusto ni Paul na mangyari.
O ano ba tong ano ba tong gustong mangyari ni Paul? Ito yung gustong mangyari ni Paul. For I have derived much joy and comfort of Christ, my brother, because of the heart of the saint have been refreshed through you, di ba? So parang sinasabi ng iba, binabribe lang yan ni Paul. Yung para bang binibigyan lang siya ng encouragement na para gawin niya ang request ni Paul. Ano ba request ni Paul? Ito yung request ni Paul. Accordingly, though I am bold enough in Christ to command you to do what is required. Ito, ayan ha. Yet for love's sake, I prepare to appeal to you. I, Paul, an old man. Sabi niya. And now a prisoner also for Christ. Nakakulong dahil kay Kristo. Sabi niya, I appeal for you, my child, Onesimus, whose father I became in my imprisonment. Sabi niya, ina-appeal ko sa iyo si Onesimus na aking anak na naging tatay ako dito sa kulungan. Di ba? Naging anak ko siya at naging tatay niya ako dito sa kulungan. Sabi niya, formerly, he was useless. Noong una, sabi niya, wala siyang silbi. O, di ba? To you and to me. Sa iyo rin, wala siyang silbi. Sabi niya, at sa akin din, walang silbi. But now, he's indeed useful to you and to me. So, I am sending him back to you. Yan, ina-appeal ni Paul yan. Noon, sabi niya, hindi siya useful. Walang kwenta yan. Sa iyo, sa akin. Pasaway eh. Pero ngayon, hindi na. Useful na siya. So, binibigay ko siya sa uyok ulit. Ayan, di ba? Eh, ikaw, halimbawa, naging alipin mo, tumakas, lumayas, ninakawan ka, tatanggapin mo pa ba yung katulong na yan? Oo, di ba? Pero, ito dinevelop ni Paul. So, Paul is not bribing. For me, hindi siya nagbabribe. He's just telling the truth. Kasi bakit kamo? Tingnan natin anong point ni Paul dito. Bakit niya ipinupush ito at inihingi niya ng, kumbaga, inihingi niya ng pabor kay Philemon. So sabi niya, I would have been glad to keep him with me. Gusto ko sana, iano ko na lang siya sa akin, sa sarili ko. Pero hindi tama yon. Kasi ang gospel ay hindi ganyan. Diba? Kailangan we share. We are partners. In order that he might serve me on your behalf during my imprisonment for the gospel, sabi niya. But I prepared to do nothing without your consent in order that your goodness might not be by my compulsion, but of your own accord. Bakit sinasabi ni Paul yan? Kasi hindi niya pagmamayari si Onesimus. Si Onesimus pumunta lang doon para ang nagkakasi, pumunta kay Paul, siguro nagsabi siya, itong nagawa ko, hindi ko na alam pa kung babalik pa ako. Pero trinain muna siya ni Paul. Pero nung alam na ni Paul, may tiwala na siya kay Onesimus, bumalik ka na. Kaya nga sumulat siya kay Philemon na tanggapin mo to. Alam mo, gusto ko man siyang ikip pero hindi pwedeng ganyan lang. Kasi ikaw pa rin ang mamay-ari dyan. Diba? Bilang isang slave mo. Pero sandali lang, merong agway again. So binigyan siya ng authority. Una, pero ito ang segue ni Paul. Ano to? Ang sabi niya, for this perhaps is why he was parted from you for a while, that you might have been back forever, no longer as a bondservant. Ito naman ang segue niya. Ngayon, hindi na bondservant. Hindi na siya slave mo. Kundi, pagtanggapin mo siya as a beloved brother. Especially to me, but how much more to you, but in the flesh and in the Lord. Tanggapin mo siya sa Panginoon. Hindi dahil para sa akin or para sa iyo lang, kundi tanggapin mo siya bilang isang kapatid mo sa Panginoon. Klaro po ba? Tingnan mo yung ano ni Paul, no? Diba? Hindi bribing yan. He's telling the truth. Ito yung gospel eh. Ito yung grace. Diba? Ang sinasabi ni Paul dito, simple lang, patawarin mo. Kung ano man ang nagawa niya. Bigyan mo ng
pagkakataon, maaring nagkamali siya. Pero, ang Diyos ganun din sa atin. Sinong hindi dito na hindi nagkamali? Lahat tayo. Pero, anong inoffer sa atin ng Panginoon? Grace. Yan siya. So, to make the story short, ang sinasabi, ito si Paul. Ano bang sa tingin niya sa sarili niya? Ito ang tingin niya. Ito naman, hindi naman sa yung pagmamalaki kung sino si Paul. Hindi. Actually, it's just depending on the grace of God. Pero, sinasabi niya dito, in-establish niya dito, ang pagkakataon na maipasok ang grace sa sitwasyon. Diba? So, if you consider me your partner, yung partner, yon, mamaya sasabihin ko ano yung partner na yon. Receive him as you would receive me. If he has wronged you at all or owes you anything, charge that to my account. Diba? Tumayo si Paul para kay Onesimus. In behalf of Onesimus. I, Paul, write this with my own hand. I will repay it, to say nothing of you owing me. Wala kang utang sa akin. At wala rin akong dapat pagbayaran sa iyo. Diba? Yes, brother, I want some benefit from you in the Lord. Pero kailangan ko ng refreshment in Christ. Alam mo yung refreshment in Christ? Yung encouragement to one another. Kaya yung nakita ko yung paggawa ni tatay, yung pagsama ni tatay sa kanyang pamilya sa church, that encouraged me. Kapag may nakita ako mga kapatiran na nagdala sila ng katulad ni Valerie kanina at saka ni Ate Tess, nagdala sila ng mga kapatiran na outside, or maybe I don't know what their belief, but at least napunta sila dito. That inspired me na gumagawa ang ating mga kapatiran. Yung kahit sa malayo, sa Italy, sa Pilipinas, kung meron kayo nagagawang ganyan, na-inspired ako. Mga kapatiran natin sa iba-ibang bansa, nakilala ko kapag meron silang nagagawa para sa Panginoon, para yung pag-ibig at mailaganap ang gospel, natutuwa ako. You know, hindi yung negatibo na nakalagay lang dyan. Puro pagmamahal at pag-ibig. Amen? So, yan din po, yun ang nakaka-refresh sa akin. Sabi ko nga, when I see you here, I'm already refreshed. I'm already encouraged. Kasi, siyempre, kung mag-isa lang ako mag-worship dito, di, ang lungkot-lungkot naman. Parang ako lang mag-worship kay Lord. Although, nagagawa ko naman yan in my own personal and private. So, gusto ko naman din to refresh is to have people with me to worship God. Diba? Yes, Lord, sambahin ka, Panginoon. Nakakaano yun. Nakakalipap ng Spirit. You know? So, sabi ni Paul, I confident of your obedience. I wrote you knowing that you will do even more than I say. At the same time, prepare a guest room for me, for I'm hoping that through your prayers, I will be graciously given to you. Oh, this is full of encouragement. Di ba? Napakaganda. Nasa imprison siya, pero sabi niya, Dad, pupunta ako dyan. Bibisita ako sa'yo. Di ba? So, yun lang, doon ko makikita na papaano mo ilalagay ang buhay mo kahit na wala ka doon sa presensya, na you can encourage people. In some way, we will do it. You know, despite of our absence, despite of your absence to your son, you can still do the things that God can bring that in wisdom, katulad ni Paul. To encourage, to inspire, to lift up. It is not to tolerate, but is to lift up. You know? Oh. So, ayun po. So, in my conclusion is this. Sabi ko nga, the letter is so powerful. Maikli, pero napaka-powerful. Maraming reason bakit ito powerful. First, the only letter where Paul does not talk about Jesus' death and resurrection.
Sa lahat ng letter ni Paul, palagi niya sinasabi, binabanggit ang death and resurrection ni Jesus Christ. Dito, hindi niya nabanggit. Kasi dito, ang ginawa niya, ipinakita niya sa kanyang action, ano ba ang meaning ng death and resurrection. Yeah, that is what Paul is demonstrating it through it in action. Ano ba talagang meaning ng death and resurrection? It's about love. It's about forgiveness. It's about partnership. It's about relationship. It's about relationship. And that is what I call, next thing is the implication of the good news are personal but never private. The fact that Philemon and Onesimus are now brothers in Christ, it makes their master-slave relationship totally irrelevant. So yung pagiging alipin at pagiging master, wala nang kwenta yon kapag meron ng Kristo. Tandaan mo, yung katulong mo sa Pilipinas, hindi mo na yan titingnan as sa katulong, kundi kapatid sa pananampalataya, kapamilya. Or whatever you call it, kapuso, kapamilya, kapatid. You know, it's still the same. Diba? Hindi mo katulong yan. Kapamilya mo yan. Huwag mo na siyang tingnan bilang isang katulong, kundi tingnan mo siya bilang kapatid mo. Bilang kapatid mo, sa Panginoon, sabi natin, pero mas higit pa yun sa isang kapatid sa dugo. Kasi yan ang tingin ko eh. Sabi ko nga, saan ba ang ating totoong pamilya? Tandaan nyo, ito sinabi ko kanina. Ato ang nireveal sa akin ng Panginoon. Oo, totoo, meron tayong mga kapamilya kung saan sa Amandako, sa Pilipinas o ano. Pero tandaan nyo, ang totoong kapamilya nyo ay yung mga kasama nyong sumasamba sa Panginoon. Yun ang totoong pamilya mo. Whether kadugo mo o hindi, yan ang totoo mong kapamilya na nagsama-sama kayo para purihin ang Diyos. Kasi yan ang bagsak natin sa huli. Yan ang bagsak natin sa huli. One of these days, we are all come together to worship God. And that is my true family. Kung kapatid ko nga, pinsan ko nga, hindi sila sumasamba sa Diyos, wala akong magagawa. Pagdating namin doon, hindi ko sila makikita. Makikita ko yung mga kasama kong sumasamba sa Diyos. So dito pa lang, pinapractice ko na this is my family. And one thing that I can assure of is that I bring the gospel to my family in order for them to have them as well sa pagpunta ko sa langit. Naintindihan niyo po yun? Oo. Sabi ko nga, oo, hindi ko sinasabing hindi ko pinapahalaga ng pamilya ko. Actually, talagang super pahalaga ko sa kanila. Because I tell them the truth. Kahit nga nasasaktan sila eh. Minsan, ayaw na nila akong kausapin dahil sinasabi ko yung katotohanan dahil masakit eh. Pero, I love them. It's not because I want them to, to be, disrespect them or whatever. Hindi ko intention yon. My intention is to give them the truth. In salvation. To bring that family, the true family. Sabi ko, hindi kita pwedeng maging kapamilya kapag ang ginagawa mo ay outside the Word of God. Mamahalin pa rin kita, pero hindi kita pamilya. Hindi ko tinatakbil ang pamilya ko. Sinasabi ko lang na mamahalin pa rin kita, pero tanda mo, hindi kita kapamilya kasi I'm not worshiping together as in worshiping the Lord. Sinasabi ko lang po, ito kasi ganito ang pinoportray dito ng letter na yan eh. It's about a grace of God, and this is about what I called koinonia. Koinonia is a root word or is a Greek word. I don't know if na-pronounce ko yan sa nang tama. Koinonia is a root word, is a word, a Greek word that means fellowship or partner. That's why yung sinabi ni Una, you are my partner in Christ. Ito yun. Yung partner, Paul uses koinonia throughout his letters. Yung mga letter ni Paul, sinabi niya yan lahat. Na ano ba tong intimate relationship na gusto mong establish? Number one, yung relationship mo kay Lord Jesus Christ.
What your relationship with the Lord. Number 2 is the gospel, the word of God and you. Ano ang relasyon mo sa word of God at ano? Tapos sa Holy Spirit. Today is what we need, the present time. Ang Holy Spirit, kailangan nandun tayo sa ka-relationship natin. And then the last one, maging sa suffering. Yes. You need to be partner in Christ even in suffering. Nag-suffer siya eh. So, ikaw, wag mo sabihin na maraming nangangako pag naging Kristiyano ka na, no more suffering. Hindi pa. Pag sabi ng Biblia, kapag nandun ka na sa langit, doon na no more suffering. Pero nandito ka pa sa mundo, tandaan mo. Kaya there's still suffering. Pero do not worry, do not fear, because Jesus overcome the world. Overcome those things. Yeah. Kaya, yun, maging sa suffering, partner mo pa rin si Jesus Christ. Huwag kang mag-give up. Napapagod ka? No. Wala. Hindi ka dapat mapagod kasi lahat naman napapagod eh. Kahit ako pagod na. Pero tandaan mo, in His time and in His will, it will happen. What you desire. Sabi ko nga kay Debbie kanina, nagpa-pray ako. Tandaan mo, oo, lahat tayo may mga kahinaan. And lahat tayo may dinidesire. But this is the thing, huwag mong isipin yung kahinaan mo. Bagkus, kunin mo ang grace ng Panginoon. At sabihin niya sa'yo, ganito, if you delight yourself to me, I will give the desires of your heart. So, yun ang panatilihin mo. Yung relasyon mo sa Kanya. Nagkasakit ako twice, nagka-cancer. Nagka-cancer ako. Pero I never gave up on my faith in Jesus. Yung relationship ko sa Kanya, nag-elevate pa. Yung dating Romy, lalo nang nawala. Lalo lang tumibay sa ang pananampalataya ko sa Diyos dahil doon sa cancer na yon. So, salamat. Pero sabihin ko sa inyo, wag niyong antayin na magka-cancer pa kayo bago kayo maglumapit sa Panginoon, magka-relasyon sa Kanya. Yung iba, antay mo munang maghirap muna eh, bago pa tamakbo sa Panginoon. Hindi, ngayon pa lang, tumakbo ka na kay Lord. Di ba? Kahit hindi ka nagsasuffer, come to the Lord. Oh, di ba? So, yun po, yun ang ibig sabihin ng koinonia. Tandaan nyo, you are partner with me. If we're not partnering because of all these things. You know, this tithes and offering, you know, sabi ko nga, kapag kayo nandito sa church, you know, you are committed and you do the tithes here, not to other church. Di ba? Pero ang sinasabi ko dito, we're not forcing to do that. I'm just saying, if you are willing to be partner in Christ, it's not partner with Pastor Romy, then you will give what is God, what is for God. Diba? And you give what is for Caesar. Diba? Tama po ba? So, to apply these things, maybe both Roman law and Mosaic law of the Old Testament gave Philemon the right to punish a runaway slave who was considered property, but the covenant of grace through the Lord Jesus allowed both master and slave to fellowship in love on an equal basis in the body of Christ. Napakalinaw po. And this is what I call the power of grace. So tayo, pantay-pantay lang. Hindi, pastor meron talagang nauna. Meron talagang nahuhuli. Simple lang. Bakit pantay-pantay pa rin? Whether nahuhuli o nauuna. Ano sinabi ni Jesus? The last shall be first, and the first shall be last. Di pantay-pantay pa rin talaga. No? Wala kang lusot We are all equal in the sight of God. Huwag mo sabihing matanda ka na sa pananampalataya. Yung mga matatanda sa pananampalataya, yung talaga nakakatisod talaga Akala mo, alam na lahat no? Oh, di ba? Ako nga kahit nasabihin sa akin na ganito, ganyan, sabihin ko pa rin sa kanya, wala akong alam. Sinasabi ko lang kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa akin ayon sa kanyang salita. Hindi ako nagsasabi na alam ko lahat yan. Alam ko lahat ng kasagutan. Hindi. Hindi ako katulad ni Eli Soriano. Matalinong masyado.
Nabanggit ko po, sorry. Pero sumanangit ang nawa ang kanyang kaluluwa, di ba? Pero I'm just saying, hindi ako makikipagdebate o makikipag-argue sa iyo. Ito ang aking alam sa Panginoon. Ito ang aking relasyon sa Diyos. So yun ang pinangangatawanan ko. So, kaya kayo mga kapatid, huwag niyong sambihin sa sarili niyo hindi kayo karapat. Dapat na gamitin ng Panginoon. Hindi totoo yan. Lahat tayo, kahit wala kang alam or matagal sa pananampalataya o bago ka lang sa pananampalataya, tandaan mo, kapag nagtiwala ka at sumunod sa Diyos, ikaw ay may karapatang maging anak at lingkod ng Diyos. Tingnan mo si tatay, di ba? Anong alam niya sa Biblia? Hindi, marami. Kasi bakit pala mo? Nasama niya yung mga kapatid niya eh. O, di mas marami siyang alam kaysa sa atin na hindi nakakasama sa pamilya natin. O, sige nga, challenge yan. Challenge. Di ba? Hindi si Lord ang nag-disciple dyan. Hindi, ibig ko sabihin, hindi sa kung ano ang alam mo. Alam mo, meron kang Kristo sa buhay mo at gusto mong ibahagi yun. Hindi mo titingnan yung tao kung anong alam niya o anong level siya. At titingnan mo siya kung sino siya sa Diyos. Oo, di ba? Kaya nga, sinasabi ko sa atin, we cannot really judge people. Di ba? And that's why I'm saying, tandaan natin, ito rin ang sinasabi ko, tayo ay pamilya. No? Dito, pinagsama-sama tayo ng Diyos dito sa Minnesota. We are family. We're not just friends. Kakilala ko yan. Ay, kasama ko yan sa sambahan. Hindi ko kakilala o kasama yan. Hindi, kapamilya ko yan. Turing ko lahat sa bawat isa sa atin ay kapamilya ko. Kung anong nangyayari kay Nayel, kung anong nangyayari kay Sally, kung anong nangyayari kay Kiger, I pray. Kung nasaan si tatay, I think about him. Pati yung mga kapatid nga niyan, ako ang inuunang mini-message eh. Hindi siya. O tinan mo, kapamilya ko na rin eh. Kasi, because of Jesus. Oh, di ba? Hindi ko pa yun nakita in person. Marami rin ako mga kapatid sa pananampalataya sa Pilipinas na hindi ko pa rin nakikita in person. Pero they treat me as tatay, as kuya, as a family. You know? And they treat me as a brother. Uy! Sabi ko nga, wala naman. They treat me as a brother. Napaano ako doon. Oh. Si Jose rin, driver din yan. Ayan o, si Jose. Natatawa si Jose. Kasi, pero alam mo, ito si Jose, sabihin ko sa inyo, hindi yan naghindi sa akin. Pag nag-asa ko ng favor sa kanya, Jose, pwede mo bang katulad ng si Sanggita, tsaka si dahil wala ako, nasa San Diego, Jose, favor naman, si Sanggita, tsaka kay Jaya Ram, walang magsusundo, pwede bang sunduin mo? Naku, hindi naman sinabi anong oras ba? Hindi naman sinabi, naku, late na yan. Kasi 12 midnight ang dadating nila. Magtatrabaho pa yung bata. Di ba? Pero hindi siya nagreklamo. Nagsabi lang siya, sige, ano pong oras? Oh, di ba? Ganun lang. And that is what we call family. That's what my point. Yun ang tinatawag nating pamilya. Nandyan tayo sa bawat isa. Although hindi naman lahat, pag nag-ask ka ng favor, you do it. Pero hindi naman kailangan. Ang mahalaga, nagsasabi ka ng totoo kung kaya mong gawin o hindi. Amen? Oh. So sinabi ko nga, kaya dito sa pamilya, when we are family of Jesus, people is the place where all equal recipient of God's grace. Tandaan natin yan. Lahat tayo, pantay-pantay lang na nagtumanggap ng grace ng Panginoon. So wala yung mataas ang grace mo, mataas ang, hindi. Hindi yan eskwelahan, huy. Pag ikaw ay mabuting bata, bibigyan ka ng mas 95, 99. Hindi. Tayo, pantay-pantay ang grade natin, 100%, 100%. Lahat, grace, Jesus is family in a new humanity of equal partners who share together in God's healing and mercy. So yan,
Sabayan natin yung mga taong alam natin hindi pa talaga nakakaunawa. Marami tayong mga kapatiran dyan. Sabayan natin sila. Huwag natin silang iwanan. Ibig sabihin, huwag natin silang husgahan kung nasaan sila sa pananampalataya sa Diyos, kundi sabayan natin sila doon. Jesus did that to us. He became, even though He's God, He became a man. Pero hindi lang basta man, kundi nagpaka-alipin at nagpakumbaba at nag-obey kay Lord hanggang sa kamatayan. Kaya ba natin yon? Yun, the grace of God. Isa lang ang nagkamali, 10 yung ganda ng ginawa sa'yo, tapos isa lang ang pagkakamali mo, yung nakita mo, yung isa. Yung siyam, hindi mo nakita. Burado lahat yung ginawa mong tama. Di ba? Hindi po dapat ganon. Sabayan mo. Hindi ko sinasabing gawa ka rin ng mali. Hindi. Sabayan mo kung nasa ang level siya. Di ba? Unawain mo, understand where he is. Where she is. Oo. Sabi ko nga, sabihin mo yung totoo, pero sabayan mo. Hindi mo siya yung uusgahan na ikaw ay masama or whatever. Hindi. Mahalin mo siya hanggat kaya mo. Tanggapin mo siya. Patanggap mo rin ang sarili mo sa kanya. You know? At kasi mamaya, tinatanggap mo siya pero ikaw hindi kanya tinatanggap. Kasi bakit ka mo? Sama-sama ng ugali mo sa kanya eh. Puro ka pang husga eh. Diba? Instead na anuhin mo, yung lapitan mo siya na, wala akong pakialam sa mga ano mo. Wala akong pake. Basta tayo, we're good, Oh, ganun lang. Partners, we're relationship. Ito yun, Di ba? Oo. Sabi ko nga, where people value social status is not defined by race or gender or social status or economic class. Mayaman ka, mahirap ka, may ngipin ka o wala. Yan lang yan. Tandaan mo, wala na yan sa grace ng Panginoon. Wala na sa grace ng Panginoon yan. Ibig sabihin, in Christ, there's simply new humans who are equal partners who share together in healing God's mercy through Jesus Christ our Lord. Amen po ba? Simple ang mensahe. Very powerful. Kahit saan tingnan mong anggulo. Kaya sinasabi ko, kung hindi ka pa nagpapatawad, magpatawad ka. Kasi that is what His grace is all about. Kung hindi mo kayang kalimutan, ibaon mo. Ibaon mo sa katotohanan. Yung para bang, pag sinabi kong ibaon mo sa katotohanan, huwag mong isipin yung negative. Isipin mo yung positive. Yung nagawa ng tao sa'yo na napakaraming mabuti, pero ang iniisip mo lang yung nagawa niyang mali. That is so wrong. Kaya ibigay mo, ibaon mo dun sa katotohanan na itong taong ito maraming ginawang mabuti. Although nakagawa siya ng mali. It's okay. And the truth is, that is the grace. That is the power of grace. Hindi mo kaya yan, kapatid. Maraming nga mga sabi, hirap makalimot. Hindi, kasi hindi mo nilalagay sa grace. Hindi mo binabaon sa katotohanan. Ang katotohanan, ang Diyos, walang sinabi sa iyong pabalik. Nung pinako mo siya sa krus, dahil sa kasalanan mo, may sinabi ba siya yun? Kasi kasalanan mo, kaya na ito ako ngayon. Hindi na sinabi yun. Hindi na pinamukha. Hindi na pinamukha sa iyo na, ikaw to, Nayel. Kaya ako napako sa krus kasi ikaw. Makasalanan ka. Hindi na sinabi yan. Nayel, ito ang pag-ibig ko sa iyo. So, ganun din sa iba. Nagkamali sila. Pako mo sa krus. Yan ang katotohanan. Huwag mo nang uling ipako si Jesus. It's done. It is finished. And that is the power of grace. Amen? Tumayo po tayo. Baka mamaya bumuhos na naman ang aking mga luha. Pero napaka-solid po yan. Tandaan natin, it is the power of knowing the power of grace. Nasa atin yan. Embrace lang natin. Amen?
Salamat po, O Diyos, sa mensahe. Salamat po sa mga panuntunan, Lord, na nakita namin sa iyong salita. Hindi po kami talaga ang gumagawa, kundi ikaw. Kaya sino kami, Panginoon, para magmalaki? Sino kami para, Lord, magsabi sa iba na sila'y mali at kami tama? Hindi po, wala. Ikaw lang ang tama, Lord. Kaya nagpapakumbaba kaming patuloy, nagsusumamo at nakadepende lamang sa iyo. Kasi ang kalooban mo, ang gusto namin mangyari, hindi ang kalooban namin. Wala po kami magagawa na mabago ang mga kasama namin sa buhay o mga kapatid namin o mga kapwa naming tao. Hindi namin kaya silang baguhin. Pero ikaw, kaya mo. Kaya doon lamang po kami magtiwala, Lord, sa grace mo at kami manindigan doon na gagawin namin ang tama at nararapat. Dahil kami ay nagmamahal sa iyo, dahil una pa lang, minahal mo na kami. Kaya kami naman ay babalik namin ito ng may kasamang, may kalakip na pananampalataya ang pag-ibig na to. Hindi lamang po basta-basta iibig o magmamahal sa kapwa, kundi may kalakip na pananampalataya sa iyo. Kasi hindi namin kayang gawing magmahal kung wala kaming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya ibuhos mo ang iyong Santong Espiritu sa amin, Panginoon, for us to be led in all truth. Hindi kami maliligaw at hindi kami mawawala sa aming pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Salamat po. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May He lift up His countenance upon you and give you peace, that you may walk in the grace and the power of God. May you walk in the presence of the relationship in Jesus, the intimacy of relationship in God, which is the koinonia. You are my partner. You are my family. You are my fellowship. And you are the grace of God. In Jesus' name, amen.